Ooperahan ka ba sa mata? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit mo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Pagkos ito ay para mas maintindihan mo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ina-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga common na misconceptions pagdating sa eye surgeries. Tara, let's discuss. Maraming Pilipino ang takot pagdating sa mata at sa eye surgery. At kadalasan, ang takot na ito ay hindi nagmumula sa totoong karanasan nila or sa payo ng doktor, kundi sa mga kwento-kwento lamang sa social media, sa kapitbahay, sa kaibigan, at iba pa. May magsasabi na meron daw silang kakilala na naoperahan sa mata at ito ay nabulag. Tapos meron magsasabi na nabasa daw nila online na delikado daw ang mga eye surgeries. At marami din ang nagpapayo na tiisin na lamang ang pagkalabo ng mata kaysa mabulag sa operasyon. Sa video na ito ay linawin natin yung mga maling paniniwala about sa mata at operasyon dito. Alin ba dito yung totoo, alin yung hindi, at alin ba yung kinakailangan lamang ng tamang paliwanag. Isa sa pinakakaraniwang maling paniniwala ay yung paniniwala na kapag naoperahan ka ay siguradong mabubulag ka. Ito ang isa sa mga pinakamapanganib na paniniwala dahil yung mga pasyente ay tinitiis nila at napupunta na sila sa huling yugto ng kanilang mga paningin bago pa sila magpatingin. Pero ang totoo, karamihan sa mga eye surgeries ay ginagawa hindi para sirain ang paningin kundi para iligtas ito. Halimbawa, ang cataract surgery ay isa sa pinaka-common at pinaka-successful na operasyon sa buong mundo. Kapag hindi kasi naoperahan ng katarata ay unti-unting lalabo ang paningin hanggang sa tuluyang wala ka nang makita. At kadalasan ay pumupunta na lang yung pasyente kapag wala na talaga silang makita na medyo mahirap na siyang operahan at tumataas ang tsansang maging hindi ito successful. At kadalasan ay pinapatagal ng pasyente ang kanilang nararamdaman or iniindang pagkalabo dahil natatakot sila magpa-opera. At kapag masyado nang malabo ang kanilang mga paningin at wala na silang makita, ay dito pa lang sila magpapatingin at makikita na medyo mas mahirap ng operahan ang kanilang mga katarata. At sa maraming kaso, ang hindi pagpapaopera ang mas nagdudulot ng permanenteng pagkabulag ng pasyente, hindi yung operasyon mismo. Pangalawang misconception ay ang surgery daw ay masakit. Pag naririnig kasi ng pasyente ang salitang operasyon, ay iniisip kaagad nila yung matinding sakit, dugo, at mabagal na paggaling nito. Pero sa modernong ophthalmology, karamihan ng mga eye surgeries ay ginagawa sa local anesthesia or gising ang pasyente. Ibig sabihin, gising nga ang pasyente pero walang sakit na mararamdaman. Maaaring makaramdam ng konting pressure or pagkadagan pero hindi naman dapat yung sobrang sakit. Sa katunayan, marami sa mga pasyente ang nagsasabing mas nakakatakot lang sa isip ang eye surgery kaysa sa aktwal na operasyon. At may ilan pa ang nagsasabing mas masakit pa daw yung binunutan sila ng ipin kaysa nung inoperahan sila sa mata. Kaya hindi nyo dapat ikatakot na kayo ay masasaktan sa operasyon dahil meron namang anesthesia. Isa pang maling paniniwala ay kapag nagkakaedad ka na daw ay mas delikado na ang operasyon. Marami ang nagtatanong, Dok, wag na lang kaya dahil matanda na ako. O di kaya, Dok, kakayanin pa ba ng katawan ko? Masyado na akong matanda. Pero ang totoo, ang edad mismo ay hindi hadlang para magpa-opera kayo sa mata. Actually, ang pinakamatandang nakita kong naoperahan ay 99 years old na. At nung siya ay nag-100, ay masaya siya dahil malinaw na ulit ang paningin niya. Pero mas mahalaga pa rin ang pangkalahatang kalusugan ng pasyente. Kailangan controlled ang kanyang blood pressure, ang kanyang blood sugar, at iba pang mga sakit sa katawan. Biruin mo kung mas maaga pa siyang nagpa-opera ay hindi niya matagal na tiniis
ang kanyang malabong paningin at na-enjoy niya na maliwanag na ulit ang kanyang nakikita. Huwag kayong mag-alala dahil kahit nagkakaedad na ay sisiguraduhin namin na kakayanin nyo ang operasyon at ipapaklearance namin para masabi na fit kayo na mag-undergo ng operation. Kaya kahit 80 years old or 90 years old na kayo, kung cleared naman kayo para mag-undergo ng operation sa mata, ay pwedeng-pwede itong gawin para makatulong na makakita kayo ng mas malinaw ulit. Pero ayoko kayong bigyan ng false hopes Hindi ibig sabihin na magpapa-opera kayo ay magiging malinaw na kagad ang inyong mga paningin. Dahil hindi naman parating successful ang surgery. May mga risks at complications na pwedeng kaharapin. At pwede rin kahit na operahan na sa isang eye disease, ay pwedeng magkaroon pa ng ibang sakit sa mata na pwede namang mag-cause ng ibang problema at pagkalabo din ng paningin. Pero ang punto, kahit matanda na ay pwedeng operahan at posible at malaki ang chance na sila ay makabasa ulit, makapaglakad mag-isa, at mas bumuti ang kalidad ng kanilang mga buhay. Actually, sa maraming kaso, ang hindi pagpapaopera dahil sa edad ay mas nagdudulot ng aksidente, pagkahulog at hindi magkaroon ng independence mula sa ibang tao. Kaya hindi hadlang ang pagpapaopera ng dahil sa matanda na. Para naman sa mga laser procedures, may mga paniniwala rin na mas magpapalala daw ito ng paglabo ng paningin. Dito, mahalagang linawin na ang ibang laser procedures ay hindi para magpalinaw ng paningin. Dahil yung iba ay hindi nga pampalinaw, kundi para mapigilan lamang or mapabagal yung pagprogreso ng paglabo ng paningin. Tulad ng laser sa glaucoma, diabetic retinopathy, at sa mga butas sa retina or punit dito. Hindi lahat ng mata ay kailangan i-laser. Pero kapag ito ay nirekomenda ng inyong mga doktor, ay ibig sabihin kailangan ito gawin sa inyo. At may malinaw na dahilan kung bakit makakatulong ito sa kondisyon ng pasyente. May isa pang paniniwala na kapag naoperahan daw ang mata, ay susunod na magkakaproblema ang kabilang mata. Marami akong pasyente na naoperahan ko sa katarata na luminaw ang paningin pero nagrereklamo na mas lumabo daw ang kanilang hindi naoperahan na mata after ng operation. Pero ang totoo ay malabo na talaga ang paningin ng kanilang mata pero mas malabo lamang yung inoperahan kaya nung ito ay naoperahan na at luminaw ay inakala nila na lumabo ang matang hindi inoperahan. Ito ay dahil mas malinaw na yung naoperahang mata kumpara doon sa hindi naoperahan. Hindi ito dahil sa operasyon sa mata, kundi dahil hindi nila ito napapansin dati dahil mas may dinadaing silang mas malabong mata. May mga paniniwala din na yung mga gamot na ipapatak after ng operation ay panghabang buhay mo na ring ipapatak. Hindi lahat ng eye drops ay panghabang buhay mong gagamitin. Tulad ng mga pinapatak after ng operation na antibiotic at anti-inflammatory. Ito ay ginagamit lamang habang naghihil pa ang operasyon sa mata. At kapag ito ay fully healed na, ay tinitigil na rin ito at hindi ito panghabang buhay pinapatak. Pero meron ding mga maintenance medication sa mata, tulad ng sa glaucoma, na kahit na operahan ay pwede pa ring magpatak panghabang buhay ng gamot sa mata. Ang susi dito ay malinaw na paliwanag mula sa doktor at ang tamang regular na follow-up. Ang delikado ay yung basta-basta na lang magtitigil o kaya magpapatak ng mga gamot na hindi naman sinabi sa inyo ng inyong mga doktor sa mata. Marami rin ang naniniwala na mas mabuti ng tiisin ang paglabo ng paningin or walang makita kaysa magpa-opera. Ang problema sa pagtiis ay nauubos yung oras na dapat na agapan ang sakit ninyo sa mata. Dahil kadalasan, kapag mas maaga itong nagawan ng paraan, ay mas makakatulong ito at mas madaling gawin kaysa patagalin at mas mahirap na itong operahan. Na mas tataas ang chance na magkaroon ng risks at complications at bababa ang tsansa na maging successful ito. At mas na-enjoy mo ng mas matagal yung magandang quality of life na napalinaw ng operasyon sana.
at sa ibang mga sakit sa mata na kailangan agarang maoperahan dahil kapag hindi ay unti-unti itong magkukos ng pagkasira ng inyong mga paningin. At kapag masyadong late na ay wala nang magagawa kahit operahan pa ito. Hindi lahat ng eye surgeries ay emergency or kailangan gawin kagad, pero yung iba ay time sensitive. Ang maagang konsultasyon ang madalas na nagsasalba ng inyong mga paningin. At syempre, marami pa rin naniniwala sa mga herbal o kaya mga fake eye drops na magsasabi na hindi nyo kailangan maoperahan at mapapagaling kayo ng mga gamot na ito. Sa ngayon, walang herbal medicine or kahit anong iniinom or pinapatak na gamot or alternative na pwedeng palitan ang surgery sa mata. Kung merong katarata, glaucoma, pterygium, retinal detachment, ay walang mga gamot para dito para mapawala ito. Operasyon lamang ang only option sa mga sakit na ito. Kaya kung meron kayong mga gamot na narinig na nangangakong kaya nitong pawaliin ng katarata, glaucoma, retinal detachment at iba pang mga sakit sa mata, ay magdalawang isip kayo. Ito ay delikado dahil nagbibigay ito ng maling pag-asa at naaantala ang tamang gamutan sana. Hindi rin natin alam kung gaano ka-safe ang mga gamot na ito dahil hindi ito mga FDA approved. Hindi masama ang mag-ingat sa kalusugan, pero dapat alam natin ang suportado ng siyensya at kung ano ang haka-haka lamang. Sa huli, ang pinakamalaking maling paniniwala ay ang pag-iisip na ang mata ay ordinaryong parte ng katawan lamang na pwedeng baliwalain. Ang totoo, ang paningin natin ang isa sa mga pinaka-importanteng senses ng ating katawan. Kapag ito ay nawala, ay malaki ang magiging epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya mahalagang mabigyan ito ng tamang atensyon. Kaya ang lagi kong paalala ay huwag kayong matakot magtanong, huwag maniwala sa chismis at huwag ipagpaliban ang tamang gamutan. Ang pinakamabisang proteksyon ng inyong mga paningin ay tamang impormasyon mula sa tamang doktor sa tamang oras. Kung meron kayong kilalang maooperahan, ay isend nyo sa kanila ang video na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga common misconceptions about sa operasyon sa mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you in my next video.